Bibiyang mananghal, ikaw ay isang yaman, sumasa iyong tunay, banal na kaalaman, sa aking tinuturan, mula ko't hahantungan. Ikaw ang sumasaway, ikaw ang nangangaral, ikaw ang aking tanglaw, at siyang patnubay sa bukal na malinaw ng kaniyang kapapagmahal. Di nalilis siyang tinig ng Diyos sa mga langit, na magbibigay bihis sa nangasahin at bis, laya ay ipinalik sa mga bibig. Batid ang iyong liham, kay Kristong ibinigay, wala mang karapatan, ako ng kalangitan, Santa Bibiyang marangal, ikaw ang aking yaman. Ito ang patotoo ng banal na kasulatan. Ang lahat ng tao ay gaya ng damo. Gaya ng bulaklak nito ang lahat niyang kariktan. Ang damo ay natutuyo at nalalanta ang bulaklak, ngunit ang salita ng Panginoon ay mamamalagi kailanman, at ito ang mabuting balitang ipinangaral sa inyo. Sa gayon, ang lingkod ng Diyos ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Purihin ang Diyos. Walang batayan, kundi banal na kasulatan. Walang tuntunin, kundi si Kristong marangal. Walang ibang ngalan liban sa Kristiyano lamang. Ito ang aming lumapit sa Panginoon sa pamamagitan ng panalangin. O aming Amang dakila, Diyos na manlilikha, manunubos, ang aming Ama na nagbibigay sa amin ng buhay at lakas sa araw-araw. Salamat o Diyos sa mga biyayang patuloy niyong ipinagkakaloob, na sukat na hindi namin maabot kung hanggang saan, O Diyos. Kahit hindi kami karapat-dapat, patuloy niyo itong ipinagkakaloob sa amin dahil sa inyong dakilang pag-ibig. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isip upang sa pakikinig ng mensahe sa inyong gagamiting anak, ay lubos namin itong maunawaan. Lubos naming magamit sa pagpapalago ng aming pananampalataya at gayon din, O Diyos, sa paggamit nito sa aming pang-araw-araw na buhay. Patawad, Panginoon, sa nagawa naming pagkukulang at pagkakamali laban sa inyo at sa aming kapwa. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
all my cares upon you. I lay all my burdens down at your feet, and any time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I cast all my cares upon you. I lay all of my burdens down at your feet, and any time that I don't know what to do, I will cast all my cares upon you. I will cast all my cares upon you. Sabay-sabay po natin na sabihing sumaatin ng kapayapaan. Sumaatin ang kapayapaan. Papagtibayin po natin ang ating pagkakaisang Kristiyano sa biyaya ng kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. Hallelujah. I got peace like a river. I got peace like a river. I got peace like a river in my soul. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. Hallelujah. I got love like an ocean. I got love like an ocean. I got love like an ocean in my soul. I got joy. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. Hallelujah. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain. I got joy like a fountain in my soul. Sa pong masigla, masaya, punong-puno po ng kaluwalhatian ng Panginoon na pananambahan ang sumaating lahat. Welcome po sa ating minamahal na kapatiran ng McGill Memorial Church. At gayon din naman po sa mga kapatid natin na nasa iba't ibang panig ng daigdig, mula po sa Middle East, sa North America,
sa Canada, sa Europe, dito po sa Asia, sa China at sa Japan. Ating pong binabati ang mga kapatid po natin na patuloy na kasama po natin sa ating nga pong pananambahan. At purihin po natin ang pangalan ng ating pong Panginoong Hesus sa banal na pagkakatipon po natin ngayon na ating nga pong tinataas ang lahat ng papuri sa kanyang pangalan sa pagdiriwang po natin ng National Bible Sunday. At binabati po natin ang bawat isa, ang ating mga katabi po, ang biyaya ng Panginoon, ang patuloy na sumaating lahat, at sa mga nagdiriwang ng anibersaryo ng kasal, gayon din naman po ng maligaya na kaarawan sa panahong pong ito mula po ngayong January 27 hanggang February 3. Sumayin niyo po ang mabibiyaya at maliligaya pang taon sa inyong buhay mula sa Panginoon. At awitin po natin ang maligayang bati. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Maligayang bati, maligayang araw, maligayang bati sa iyong pagsilang. Sumainyo nawa ang ligayang tunay, kahimanawari lumawig ang buhay. Kahimanawari lumawig ang buhay. Sa ating pong mga gawain, ngayong pong mga natitira pang araw, ngayong buwan ng Enero, at gayon din naman sa mga sa unang linggo ng buwan ng Pebrero, naririto po sa ating bulletin ang ating pong mga gawain at ipinag-aanyaya po natin ito sa bawat isa. At bukas nga po, sa 2:00 ng hapon, inaanyayahan tayo sa mga kapatid na nais pong makiisa sa first year memorial service para sa anak ng ating kapatid na Feli del Mundo sa Barangay Isabang. Pumunta lamang po kayo dito ng 2:00 ng hapon kung nais po nating maging kabahagi sa memorial service bukas. At gayon din naman po ang ating mga purok Bible study bukas sa Priscilla at sa iba pa pong mga purok simula po sa araw ng bukas hanggang araw ng Biyernes. Inaanyayahan po tayong lahat. At sa ating pong regular prayer meeting every Wednesday, naririto po ang schedule of speakers and liturgies. Ating po itong bigyan ng pansin. At baka po tayo ay nakatalaga sa mga schedules pong ito para sa ating prayer meeting. Ating inaanyayahan ang mga bumubuo po ng ating Board of Christian Educators. Gayon din po ang bumubuo ang mga opisyales ng Christian Young Adult Fellowship o CYAF. Meron pong pagpupulong sa Miyerkules pagkatapos po ng prayer meeting. At sa mga ating pong mga representatives para po sa Southern Tagalog Conference Bible Quiz na gaganapin po sa February 2. Yung pong mga representatives po natin dito mula po sa ating mga bata sa CYF, CYAF, UCM at CWA, meron pong Bible Quiz Review sa Miyerkules po ng 3:00 ng hapon. Pumunta lamang po dito sa Wednesday at yun po yung paalaala ng ating mga kapatid na nangangasiwa ng ating pong mga representatives para sa Bible Quiz sa February 2. Nagaganapin po sa Wakas. Ano po? Wakas, UCCP Wakas, Tayabas City. At hindi pong malugod na ipinapaalaala ang ating pong paanyaya para po sa lahat
ng ating mga kapatid at mga kaanib ng McGill Memorial Church na mayroong 12 taong gulang pataas. Magsisimula na po ang ating communicants class at ito po ay sa February 2, simula po sa ika-2 ng hapon hanggang ika-4 ng hapon. Meron po tayong 8 sessions. Every Saturday po ito. At kung kukulangin po yung 8 sessions na yun sa pag-aaral, maaari pong mag-schedule din tayo ng araw ng linggo pagkatapos ng pananambahan. Sapagkat bago po sumapit ang ating pong Holy Week, may 8 araw ng Sabado. At ang Holy Week po sa Huwebes Santo, doon po natin kukumpirmahan ang ating mga kapatid na sasailalim sa confirmation class o sa communicants class. Ito po ay paalaala sa mga magulang at sa mga lolo at lola na mayroong pong apo na 12 taong gulang pataas. Naririto rin po ang ating pagpapasalamat sa Diyos sa bawat isa sa mga pagpapalang pinagkakalob sa atin at ang ating nga pong offering report last January 20 ay nasa ating bulletin. Salamat po sa Panginoon sa inyong mga kaloob, mga handog at mga ikapo. At ating ding pong ay nilalathala sa ating bulletin ang Bible Reading Guide. Every week, ito po ay mula po sa Philippine Bible Society 2013 Bible Reading Guide, Daily Bible Reading Guide. Kaya po, yung pong mababasa po natin kung yung po sa ating liturhiya ay mayroon po kayong nakita na 2013 Bible Reading Guide. Yang pong mga pang-araw-araw na gabay sa pagbabasa ng banal na kasulatan, naririto rin po yan sa ating McGill Bulletin. At ang ating pong mga gawain para sa buwan ng Pebrero, atin na rin po itong makikita rito sa ating pong bulletin. At kung mayroon po kayong mga kahilingang mga gawain sa inyo pong tahanan, inyo lamang pong itong ipagbigay alam sa ating church office upang ating maisama sa ating pong mga gawain sa buwan ng Pebrero. Ang ating pong McGill Memorial Church Hymnal ay itinalaga po natin noong January 13 at naririyan po sa ating mga upuan ang 150 kopya ng ating hymnals at ayan po ay atin ang sinimulang gamitin last Sunday. Ating pong inaanyayahan ang ating mga kapatid upang maging bahagi ng welcome committee. Makipag-ugnayan lamang po sa ating Elder Norma Arevalo. At gayon din naman, ng patuloy na panawagan po natin upang ang ating mga gawain ay ating pong sama-sama na itaguyod. Purihin po ang Panginoon at tayo po ay magsabi ng Amen. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y namamanhik sa inyo. Ialay ninyo ang inyong sarili bilang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Kanya. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Tayo po ay maghandog.
Espiritong Banal ng mga taong nilalang at ng tanan sa langitan. Amen. Salamat nga po, O Diyos, sa patuloy na masaganang biyayang ipinagkakaloob niyo sa bawat isa sa amin. Tanggapin niyo po, Panginoon, ang aming handog at gamitin sa pagpapalaganap ng iyong ministeryo dito sa lupa. Nawa, O Diyos, ang mga biyayang ito ay magi kaming mabuting katiwala sa mga pagpapalang ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Si Jesus lamang pagsasakdalan, mabibigat kong pinapastan. Siyang sa langit ko'y umaalalay, sa hirap lagi dumadamay. Si Jesus lamang tanging iisa, para may tutuwing may balikan. Si Jesus lamang tanging iisa, para may tutuwing may balikan. Manalangin po tayo sa Panginoon. Lumapit kayo sa akin, kayong nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y aking pagpapahingahin. Opo, dakilang Diyos, ang inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesus. Siya po ang inyong buhay na salita, ang aming Panginoon. Naririto po kaming muli at sama-samang dumudulog sa inyong banal na paanan sa trono ng inyong walang hanggang biyaya at mga himala. Taglay po namin sa aming sama-sama na pagsamba ang napakaraming karanasan na nagmula sa inyo bilang kapahayagan at katibayan ng inyong katapatan sa inyong mga pangako. Mga karanasan, aming Panginoon, ng inyong pag-iingat, ng inyong pagpapalakas, ng inyong pagpapagaling, ng inyong pagkakasundo, ng pagkakaisa, ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan, karunungan, at gayon din naman ng mga probisyon na dumaloy mula sa inyo. Ang lahat ng ito, Diyos, aming magulang, ay kapahayagan ng inyong nagpapatuloy na pag-ibig ng inyong ngapong kagandahang loob. Kung kaya't ibinabalik po namin sa inyo ang amin ngapong pagpapasalamat at ang karangalan.
aming nga pong itinataas ng mayroong pagpupuri, ang aming mga tinig habang ibinababa ang aming mga sarili at kinikilala ang amin pong kalagayan sa inyong banal na harapan. Panginoon, kami ay patuloy na nagsusumamo na igawad sa amin ang inyong pagpapatawad sa gitna ng aming mga nagagawang mga pagkakasala. Sama-sama po naming itinataas sa inyo ngayon ang amin nga pong mga panalangin. Panginoon, kalakip ang aming pong mga sambahayan. Tinataas po namin sa inyo ang kabuuan ng inyong iglesia, ang McGill Memorial Church, ang United Church of Christ in the Philippines at ang buong sangkakristyanuhan. Panginoon, kayo ang siyang patuloy na magkaloob ng inyong mga katugunan sa mga panalangin ng bawat isa, sa mga pagpapasalamat, sa pagsapit ng maliligayang mga okasyon sa buhay, ng anibersaryo ng kasal at ng pagdiriwang ng kaarawan at iba pa pong mga karanasan naming Panginoon ng mga tagumpay sa buhay na nagmula sa inyo. Binabalik po namin sa inyo, aming dakilang Diyos, ang amin nga pong pagpapasalamat, kalakip ang pagpapatibay, aming Panginoon, na ang inyong banal at makapangyarihang pangalan ang siyang patuloy namin na itataas sa lahat ng aming mga gawain at gayon din naman sa aming pong mga sambahayan at sa iglesia pong ito. Dakilang Diyos, nagpapasalamat po kami sa inyong mga pagpapala, sa inyong mga himala na aming nararanasan sa pamagitan ng pagsunod sa inyong banal na Espiritu at gayon din naman sa pagsasabuhay ng inyong banal na salita. Mula sa banal na kasulatan, dumadaloy aming Panginoon ang mga pagpapala na inyong nga pong itinilaga at pangako sa buhay ng bawat isa sa amin. Kami at ang buong sambayanang Kristiyanong Pilipino ay nagpapasalamat at nagdiriwang sa linggong ito sapagkat ang inyong nga pong banal na salita ang siyang nagiging gabay po namin sa pagpapatuloy ng aming buhay pananampalataya bilang isang pamayanan, bilang isang bansa. Panginoon, maraming salamat po sa inyong banal na salita, sa banal na kasulatan na patuloy po namin na kinasusumpungan, O Diyos, ng inyong hapong kapahayagan ng banal na kalooban na nagiging tanglaw sa aming pong buhay, sa araw-araw at sa iba't ibang mga karanasan at kalagayan ng buhay. Tinataas po namin sa inyo ang aming pamayanan, ang aming bansa, ang aming pong mga kapwa Pilipino, ang mga institusyon sa aming pong lipunan, at gayon din naman ang mga namumuno sa aming pamayanan. Panginoon, lingapin niyo po ang lahat ng ito. Lingapin niyo po aming Panginoon, ang inyong mga anak at ang inyong mga lingkod, at patuloy na makasumpong ng biyaya ng inyong banal na kalooban at kasagutan at ang inyong pagliligtas. Inaangkin po namin ito sa tanging kapangyarihan ng pangalan ng inyong bugtong na anak na si Jesus, naming Panginoon at Tagapagligtas. Amen. Si Jesus lamang naginis, karamay ko tuwing may balisa. Si Jesus lamang tanging iisa, karamay ko tuwing may balisa. Si Jesus lamang tanging maligtas, tuwin ko siyang madala.
kanyang basbas sa paglakad ng di madulas. Si Jesus lamang tanging isa, karamay ko't tuwing may balisa. Si Jesus lamang tanging isa, karamay ko't tuwing may balisa. Atin pong pakinggan ang banal na kasulatan na matatagpuan sa ika-4 na kabanata ng Mateo, talataang 1 hanggang 4. Ang pagtukso kay Jesus. Pagkatapos, si Jesus ay dinala ng Espiritu sa ilang upang tuksuhin ng dyablo. Doon, 40 araw at 40 gabing nag-ayuno si Jesus, at siya'y nagutom. Dumating ang manunukso at sinabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, gawin mong tinapay ang mga batong ito." Ngunit sumagot si Jesus, "Nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos." Tayo po ay pinagpala sa pagkarinig at pagkabasa ng kanyang mga salita. Mula sa sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timoteo, ang kabanata ay 4, ang talata ay 2. Ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. At mula sa aklat ng awit, 119, ang talata ay 105. Salita mo'y isang tanglaw na sa akin ay patnubay, liwanag na tumatanglaw sa landas kong daraanan. Tayo po ay magsabi ng Amen. Amen. Nga'y saliksikin natin kaibigang giliw, ang kasulatang habilin ni Kristo sa atin. Dapat na malaman si Kristo ang kaligtasan, siya ang asahan, habang tayo'y may buhay. Sikapin mo kaibigan, huwag kang magpaliban. Basahin mo araw-araw, banal niyang aral. Dapat na malaman si Kristo ang kaligtasan, siya ang asahan, habang tayo'y may buhay.
There's a call going out across the land in every nation. A call to all who swear allegiance to the cross of Christ. A call to true humility, to live our lives responsibly, to deep and high devotion to the cross at any price. Let us then be sober, moving only in the Spirit, as aliens and strangers in a hostile foreign land. The message we're proclaiming is repentance and forgiveness, the order of salvation to the dying race of man. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which the service overflows. Across the street, all around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. As the candle is consumed by the passion of the flame, sparing light and sparingly throughout a darkened room, let us burn to know Him deeper than a service flaming bright will radiate His passion and blaze with holy light. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which the service overflows. Across the street, all around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. To love the Lord our God is the heartbeat of our mission, the spring from which the service overflows. Across the street, all around the world, the mission's still the same. Proclaim and live the truth in Jesus' name. Proclaim and live the truth in Jesus' name. God is good all the time. Bakit nga po ba ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon? Sabihin po natin ng sabay-sabay, Blessed National Bible Sunday. Opo, hinihiling ko na itaas po natin ang ating mga kamay ng may hawak na Biblia. Taas po natin ang ating mga kamay na may hawak na banal na kasulatan. Opo, ang Biblia, dito natin masusumpungan ang salita ng Diyos. At sa pamagitan ng banal na kasulatan, palagi po natin na maalaala sa ating pong buhay na dahil sa kanyang mga salita, ang biyaya ng Diyos ay dumadaloy
sa bawat isa sa atin kung kaya nga po nananatili ang kanyang pag-ibig at ang kanya nga pong katapatan sa ating lahat. God is good all the time. Opo, ang banal na kasulatan ay kapahayagan ng kagandahang loob, kapahayagan ng kabutihan at pag-ibig ng ating dakilang Diyos. Taas pa po nating muli ang ating banal na kasulatan. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng banal na kasulatan o ng Bible? Gamitin po natin ang English word na Bible. Ilang letters po ba mayroon ang Bible? B-I-B-L-E. Ilan? Atin pong bigkasin kung ano ang kahulugan ng 5 letters na ito, na siya pong mensahe ng banal na kasulatan para sa atin. Sumunod po kayo sa akin. Basic, information, bringing, light, eternal. Ulitin po natin. Basic, information, bringing, light, eternal. Sabay-sabay po tayo. Basic, information, bringing, light, eternal. Palakpakan po natin ang Panginoon. Sa ating pong banal na kasulatan, tingnan po natin sa likod o sa unahan. Sino po ba ang naglimbag nito? Sino po ba ang publisher ng inyong hawak na banal na kasulatan? Sino po ang nakakita na? Sino po ang naglimbag? Sino po ang publisher ng inyong banal na kasulatan, ng ating banal na kasulatan? Sabay-sabay po tayo kung nakita na natin, ito ay ang Philippine Bible Society. Palakpakan natin ang Panginoon sa ministeryo ng Philippine Bible Society. Amen. Opo, tunay lamang na pinagdiriwang po natin ngayon sa ating bansa, sa sambayanang Pilipino, sa sambayanang Kristiyano, ang salita ng Diyos sa pamagitan po ng National Bible Sunday. At tayo ay nagpapasalamat sa Philippine Bible Society sa patuloy na pangunguna sa pagtataguyod ng paglimbag, ng pagsasalin at ng distribution o pamamahagi ng salita ng Diyos o ang banal na kasulatan. Opo, naalala ko po ang kwento ng isang kilalang misyonero. Siya po ay si Dr. David Livingstone. Ang kanya pong team, ang kanyang mission team, ang bumubuo ng kanyang grupo ay merong pong gagawing misyon. At ito po ay kanilang sasakupin at tatawirin ang Africa. Doon po ang kanilang misyon. At sila ay ready na at marami nga po silang mga dala-dala para sa kanilang misyon. Si Dr. David Livingstone, ang hindi po niya malilimutan ay ang kanyang mga libro. Kaya po, sa kanila nga pong misyon, naroon ang kanyang mga libro ay kanya ring dinala sa kanilang paglalakbay across the continent of Africa. At matapos po ang mahaba-haba nilang pagmimisyon at paglalakbay, nakaramdam ng pagod ang kanilang grupo. Kung kaya, upang hindi naman mabalam ang kanilang nga pong gawain ng misyon, kinakailangang sila ay mag-unload at magbawas ng kanilang mga daladala. Kaya po, yung mga aklat ni Dr. David Livingstone, yun po ang nabawasan. At sa kanilang pagpapatuloy ng kanilang misyon, dumating yung sandali na talagang sila ay nasa gitna na ng nararanasan na nila yung fatigue, yung pagod sa kanilang paglalakbay at kinakailangan na magpasya si Dr. David Livingstone. At sa kanilang pagpapatuloy,
iisa na yung libro na kanyang iniwan o kanyang taglay-taglay sa kanilang missionary journey. Ano po kaya yung aklat na yon? Yun po ay Bible. Sabihin po natin, Bible. Opo, para po kay Dr. David Livingstone, napakahalaga ng banal na kasulatan sa kanyang misyon, sa kanyang ministeryo, sapagkat siya ay committed, siya ay dedicated, ang kanyang buhay ay nakatalaga para sa pangangaral o para sa proclamation ng salita ng Diyos. Kung kaya't hindi maaari na yung banal na kasulatan ay mawala sa kanya. Opo, mga minamahal na mga kapatid, tunay nga lamang po na sa ministeryo ng pangangaral ng salita ng Diyos, ipinagpapasalamat po natin ang buhay ng 3 nating mga kabataan mula sa McGill Memorial Church sapagkat kanina sa pananambahan sa 3 iglesia lokal dito po sa Quezon District mula Mauban, Lukban at Wakas ang naging tigapagmensahe at tigapaghatid ng salita ng Panginoon ay ang ating mga kabataan na kasalukuyang nagsisipag-aral sa Lay Formation Program. Sa Mauban po, sa UCCP Mauban ay ang ating kapatid na John Eric Salonga at sa UCCP Lukban ay ang ating kapatid na Hanilor Saballero at sa UCCP Wakas ang ating kapatid na Simonette Bautista. Opo, ang kanilang buhay ay larawan ng katapatan sa pangangaral ng salita ng Diyos bilang mga kabataan. At tayo ay dumadalangin at inaangkin natin na sa iglesyang ito bilang isang centennial church, ang McGill Memorial Church ay magiging sentro ng misyon sa dako pong ito ng lalawigan ng Quezon. At patuloy nating ipanalangin na ang Panginoon ay humirang, tumawag at magsugo ng maraming mga manggagawa sa kanyang ubasan bilang mga preachers, bilang mga pastor, bilang mga diaconal ministers, bilang mga misyonero, bilang mga ibanghilista, mula po sa ating mga anak, mula po sa ating mga apo, mula po sa bawat isa sa atin. Proclaim the word, profess the faith. Sabihin nga po natin ng sabay-sabay, proclaim the word, profess the faith. Ito po ang tema ng ating pong National Bible Week and National Bible Sunday Celebration. Sinasabi po ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawa, nakababatang kamanggagawa na si Timoteo, sa kanyang sulat sa 2 Timoteo, ang kabanata ay 4, ang talata ay 2, ipangaral mo ang salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Hikayatin mo, pagsabihan mo, at patatagin ang loob ng mga tao sa pamagitan ng matyagang pagtuturo. Yan po yung pagubilin. Yan po yung paalaala ni Apostol Pablo sa kanyang kamanggagawang si Timoteo. At paalaala sa bawat isang mananampalataya na magpatuloy sa pangangaral ng salita ng Diyos, napapanahon man o hindi. Amen? Alam niyo po, kung ating papansinin ang tema ng National Bible Week Celebration, at sa linggong ito ay pinagdiriwa nga po natin ang National Bible Sunday, yung pong proclaim the word and profess the faith, naalala ko po ang buhay ng isa nating kaanib dito sa McGill Memorial Church, na masasabi po nating isang inspirasyon sa ministeryo ng pagpapahayag ng salita ng Diyos at pagpapatibay ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Ang buhay na salita ng Diyos. Si Hesukristo po ang buhay na salita ng Diyos.
pinapahayag natin ang kanyang salita, ipinapangaral natin ang kanyang salita, at pinagtitibay naman natin ang ating pananampalataya sa kanya bilang buhay na salita ng Diyos. Siya ang ating Panginoong Jesucristo. At naalala po natin ang buhay ni kapatid na Daniel Concepcion. Sino po bang nakakaalala sa kanya? Magsabi ng amen. Opo, ang ating kapatid na ito, ang kapatid na Daniel Concepcion, ay masiglang nagtuturo at nagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kanyang buhay ay masiglang nagkakaloob o namamahagi ng mga kopya ng banal na kasulatan. Kung maalaala po natin, siya po ay aktibong kaanib ng Gideons. Ano po ba yung Gideons? Isang samahan na namamahagi ng sipi ng banal na kasulatan. Opo. Sino po ba dito sa atin, sa McGill Memorial Church, ang kaanib o nagtataguyod o sumusuporta sa misyon ng Gideon? Sino po sa atin dito ang nagtataguyod o kaya'y kaanib ng misyon ng Bible League? O kaya naman ng Philippine Bible Society? Itaas po natin ang ating kamay o magsabi ng amen. Congratulations po sa mga nagtataguyod, kaanib at tigasuporta ng mga institusyon at ng mga samahang ito katulad ng Gideon, ng Bible League at ng Philippine Bible Society, sapagkat sa pamagitan po ng kanilang ministeryo napapalaganap ang salita ng Panginoon, na ipapahayag ang salita ng Panginoon. Opo, sa pagdiriwang po natin ngayon ng National Bible Sunday, patuloy po nawa nating suportahan ang mga institusyong ito. Maaari po tayong maging kaanib nito. Ang bawat isa sa atin, pwedeng maging mga kaanib nito, lalo na po ng Philippine Bible Society. Maaari pong suportahan natin ang misyon ng mga institusyong ito sa pamamagitan ng pamamahagi ng banal na kasulatan. Ang tanong po natin, paano kaya ang McGill Memorial Church ay magiging tigapamahagi ng banal na kasulatan? Pwede po kaya? Isang napapanahong katanungan para sa ating lahat at sa ating iglesia. Alam po ninyo, sa pagninilay sa tema ng National Bible Sunday, ay naalala ko po sa kasaysayan ng modern mission. Ito po, doon sa pre-camping ng ating mga kabataan doon sa Lukban, ginanap po noong Biyernes ng gabi hanggang kanina, hanggang ngayong linggo. Nagkaroon po ng Christian Youth Fellowship Quezon District Camping sa Lukban, Quezon. Ako po ay nakapagbigay ng mensahe doon at ito pong mensahe kong ito ay nabanggit ko rin sa kanila noong kahapon, araw ng Sabado doon sa Lukban. Naroon po ang ating mga kabataan, 15 ang mga kabataan natin galing po dito sa McGill Memorial Church. 15 po sila na sumama doon po sa camping ng mga kabataan. At nabanggit ko nga po doon na sa kasaysayan ng modern mission, naroon po si William Carey. Isa po siyang British na itinuturing na ama ng modern mission at kinikilala na isa sa Protestant greatest missionaries noong 19 na siglo. Opo, William Carey. Itinuturing na ama ng modern mission at kinikilala bilang isa sa mga Protestant greatest missionaries sapagkat ang kanyang buhay ay naging inspirasyon sa maraming mga bilang na mga Protestant missionaries noon hanggang ngayon. At ano nga po ba ang kanyang mga ginawa sa kanya pong buhay bilang isang misyonero? Maraming taon ng kanyang misyon
ay iginugol niya sa India. At sa marami pong kanyang mga ginawa, naruroon po ang kanyang matagumpay na kampanya, sa pagpapatigil sa tinatawag na sati. Ano po ba yung sati? Alam niyo po, sa India, yung isang practice ng Hindu religion ay yung pong mga nabalo na Hindu women ay kinikremate o sinusunog ang kanilang sarili sa apoy sa panahon mismo ng libing ng kanilang asawa. At ito pong si William Carey, siya po ay nag-campaign upang mapatigil ang practice na ito. At siya po ay nagtagumpay. Isa lamang po ito sa kanyang mga ginawa bilang isang misyonero sa kanyang matapat na pagpapahayag o pagpoproclaim ng salita ng Diyos at pagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, sapagkat meron po siyang isang moto sa kanyang buhay. Meron po siyang taglay-taglay sa kanyang puso at sa kanyang isipan na kung saan ito ang nagbibigay sa kanya ng lakas at determinasyon bilang isang misyonero. At ano po ito? Ang kanyang motto bilang isang misyonero, attempt great things for God. Expect great things from God. Sumunod nga po kayo sa akin. Attempt great things for God. Expect great things from God. Ito po yung nagbibigay sa kanya ng lakas, ng determinasyon, yung kanya nga pong hangarin upang lalo pang gumawa ng mga dakilang bagay para sa Diyos. Kung kaya nga po siya ay nagpapatuloy, hindi siya tumitigil na sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos ang mga bagay na siyang kalooban ng Diyos ang kanyang patuloy na isinasabuhay. Opo, sa ating pong pagsunod sa pangangaral ng salita ng Diyos, ano nga po ba ang ating pang mga iniisip o binabalak na gawin? Sa motto pong ito ni William Carey, inaanyayahan tayo upang kung tayo ay mga Bible leader, facilitator, kaanib tayo ng CYF, ng CYAF, UCM at CWA, o bumubuo tayo ng mga lupon, o kabahagi po tayo ng iba't ibang mga committees sa ating pong McGill Memorial Church, o kaya naman sa ating pong mga pinagtatrabahuhan, o sa dako na kung saan ay pinagtalagahan sa atin ng Panginoon. Patuloy po tayong inaanyayahan, katulad ng motto ni William Carey, to attempt great things for God. Ibig sabihin, lalo pa po nating itaas ang antas ng maaari po nating gawin para sa Panginoon bilang kapahayagan ng pagsunod natin sa Kanyang kalooban at sa pagpapahayag at pangangaral ng Kanyang salita. Opo, ano po ang maaari pa nating gawin sa ating kalagayan? Kung tayo po ay patuloy na magsasabuhay ng pangangaral ng salita ng Diyos dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas, papaano po natin ipoproclaim ang salita ng Diyos sa ating bansa? Papaano natin ipoprofess, pagtitibayin at ipapahayag with conviction ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo na siyang buhay na salita ng Diyos? Paano po natin gagawin yan dito sa ating bansa? Kung si William Carey, ang kanyang misyon ay sa India, at siya ay gumawa ng mga ganong great things para sa Panginoon, ano naman ang ating magagawa sa ating bansa bilang pagpapahayag at pagsunod sa salita ng Diyos? Alam niyo po, ang national o ang Philippine Bible Society, ay patuloy na committed sa national transformation o sa national renewal. 5 years ago,
inilunsad po ng Philippine Bible Society kasama ang mga simbahan, kasama ang mga religious institution, kasama ang mga organization ng mga Kristiyano, at kasama ang Episcopal Commission on Bible Apostolate ng CBCP, ang tinatawag na May Day Be One Bible Campaign, na sa loob ng 5 taon ay makapagmamahagi sila ng 5 milyong kopya ng banal na kasulatan sa mga pamilyang Pilipino sa buong bansang Pilipinas. At ngayon nga pong 2013, ito yung ika-5th year ng May Day Be One Bible Campaign ng Philippine Bible Society. At doon, sa kampanyang yon, naroon po yung panalangin at hangarin na magkaroon ng pambansang pagbabago, magkaroon ng pambansang renewal ng ating bansa. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, ang pangangaral ng salita ng Diyos, ang siyang magiging daluyan upang magkaroon ng pagbabago sa ating buhay, sa ating pamayanan, sa ating lipunan. At ano nga po ba ang dapat mabago ng salita ng Diyos sa ating buhay sa pamagitan ng ating pangangaral at pagpapahayag ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Tinaanyayahan tayo na bahagi at kalakip ng pagbabago ay ang ating personal na pagbabago, ang pagkakaroon ng matuwid na buhay. Inaanyayahan tayo upang ang mga usapin katulad ng mga suliranin hinggil sa paglaganap ng drugs, ng sugal, o gambling, ng tobacco, ng alcohol, yung environmental destruction, ang issue ng environmental justice and protection, at iba pa, ay mabigyan po ito ng kalutasan sa pamagitan ng pangangaral ng salita ng Diyos at pagpapatibay ng pagsunod natin sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. Opo, mga minamahal na mga kapatid, to proclaim the word and to profess the faith. Ang ibig sabihin lang po nito, tayo ay patuloy na mag-attempt ng great things for God. Kung tayo sa mga panahong ito ay hindi pa nakikibahagi para sa iba't ibang ministeryo, tayo po inaanyayahan to get involved o kaya'y mag-commit at mag-dedicate ng ating pong buhay, sapagkat patuloy na ipinapaalala po sa atin ng banal na kasulatan. Sinasabi po ng mga Bible scholars na sa pag-aaral ng banal na kasulatan, ang tao ay nasasanay sa pagiging matuwid at ang tao ay hinuhubog sa paggawa ng mabuti. Opo, kung magkagayon ang layunin ng pag-aaral at ng pangangaral ng banal na salita ay hindi lamang para sa kaluluwa ng tao. Ating pinag-aaralan ang banal na kasulatan bilang mga mananampalataya, at ito'y ating ipinapangaral upang magamit tayo ng Diyos sa pagliligtas ng buhay ng ating kapwa at papanumbalik ng integridad ng sangnilikha. To God be the glory. Tayo po'y magsabi ng Amen. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo upang umawit ng pagpapatibay ng pananampalataya. We believe in one God, Creator, Redeemer, Sustainer.
Jesus Christ, God became human and rose as Lord of Lords in spirit that guides us all along. That's why we are UCCB, for we are taught what the Lord has said, to live our life in community with God and all. Assured of life even after death, no more sorrow and no more defeat. There's only love, justice and peace, all creation new. The Bible is God's revelation in history and in Christ, a faithful witness to God's word, to guide and illumine believers and build them up in faith, equip them to witness to the world. That's why we are UCCB, for we are taught what the Lord has said, to live our life in community with God and all. Assured of life even after death, no more sorrow and no more defeat. There's only love, justice and peace, UCCB. Atin pong gagawin na ikalawang paghahandog. Tayo pong lahat ay magsitayo at ating pong inaanyayahan ang mga kapatid na nagpapasalamat na dumako po dito sa altar, at gayon din naman po ang bawat isa na nagtatalaga ng kanilang buhay para sa ministeryo ng ating Panginoon na pinagkatiwala sa kanyang iglesia, na anyayahan po na dumako dito sa altar.
dinigdig ang bukas. Kung sa kamay ng Diyos ilalagay ang yaman ng angkin at hirap. Naanyayahan ko po upang ilagay natin ang ating mga kamay sa tapat ng ating puso. Ay po'y manalangin sa Panginoon. Napakabuti po ninyo. At ang tibukin ng aming puso, o Diyos, aming magulang, ay magpasalamat sa inyong wagas at dakilang pag-ibig na inyo nga pong ipinadama sa bawat isa sa amin sa pamagitan ng inyong buhay na salita, ang aming Panginoong Hesus. Panginoon, ang inyong biyaya ng pagpapatawad at ang inyong nagpapatuloy na biyaya ng pagliligtas ay dakilang kapahayagan ng inyong hapong wagas na pagmamahal sa amin at sa buong sanglibutan. Kung kaya't kami ay nagdiriwang ng amin nga pong pagpapasalamat sa kaligtasan na amin pong tinanggap sa pamagitan ng buhay ng aming Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng kapangyarihan ng inyong salita na patuloy na nagbibigay ng tanglaw at gabay sa amin sa aming kaugnayan sa inyo at sa aming kapwa. Sa amin pong pagdulog sa inyo sa panalangin ng pagtatalaga, naririto po kami at sama-sama naming buong kapakumbabaan na isinusuko ang aming buhay, ang aming sambahayan, ang iglesyang ito sa ilalim ng inyong banal na kalooban at ng inyong kapangyarihan. Panginoon, wala po kaming magagawa. Ang lahat ng aming lakas, karunungan, kakayahan at pagsisikap ay mabibigo kung ang inyong mga salita mula sa banal na kasulatan at kung ang aming buhay ay hiwalay sa inyong buhay na salita o sa aming Panginoong Hesukristo. Kaya po buong-buo naming isinusuko at pinagtitibay na kayo ang aming Panginoon at tigapagligtas. At kayo ang siyang may kapangyarihan sa lahat ng aming pong gagawin, sa lahat ng aming plano, sa lahat ng aming balakin naming Panginoon. Tinataas namin sa inyo ang aming mga panalangin. Amin pong binibigay sa inyo ang aming mga alalahanin, mga pangamba, aming Panginoon, at mga kabigatan sa buhay. Ang aming pong mga nararamdaman na kabagabagan, maging ang aming pong sakit, karamdaman, at gayon din naman ang amin nga pong mga agam-mahagam sa aming pananampalataya. Dinadala po namin ito sa inyo. Nataangkinin ang inyong banal na kalooban. Panginoon, sama-sama naming itinatalaga sa inyo ang aming pong mga sambahayan, ang aming pong buhay, ang lahat ng mga may gulang na, ang aming mga mahal sa buhay na pansamantalang malayo sa aming piling at naruroon sa ibayong dagat, ang buhay ng aming mga anak, ng mga bata at ng mga sanggol sa aming mga sambahayan at sa iglesyang ito. Panginoon, sa inyo pong mga anak at sa bawat isa na nagyuko ng ulo at nagtiklop ng mga tuhod na dumudulog sa inyo ng buong pananampalataya, o dakilang Diyos, ang kinin po ng bawat isa sa kanila, ang kinin po ng inyong sambahayan, ang inyong banal na katugunan, ang inyong kagandahang loob, ang kapahayagan ng inyong kabutihan at ng inyong kadakilaan.
Panginoon, kayo ang aming Diyos na buhay. Inaangkin namin ang inyong apong himala ng pagpapagaling sa anumang karamdaman ng mga kapatid na nasa loob ng pagamutan at banig ng karamdaman, sila na nasa aming puso at isipan. Tinataas at itinatalaga po namin sila sa inyo. Tinatalaga namin sa inyo ang buhay ng iglesyang ito. At sa aming muli at pansamantalang paghiwa-hiwalay, loobin niyo po na baunin namin ang inyong mayamang bendisyon na ipapahayag po ninyo sa pamagitan ng tinig ng inyong maliit at abang alipin. Humayo tayo mga minamahal na mga kapatid, sambahayan ng Diyos na taglay ang kanyang walang hanggang pagpapala. Pagpalain at ingatan tayo ng Panginoon. Paliwanagin ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin at mahabag sa atin. Ilingap ng Panginoon ang kanyang mukha sa atin, tanggapin ang kanyang biyayang, kapayapaan at kaligtasan ngayon at magpakailanman tayo magsabi ng Amen. Amen.